Okay, magandang umaga po sa inyong lahat o hapon, tanghali, anumang pong oras na mapapakinggan po ninyo. Ito pong ating pag-uusapan ngayon. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ako po'y natatawa dito sa naging pahayag po nitong ni Surrimao, no? At dito po sa bidyong ito, medyo may mga nakita po kung kakaiba sa kanya, ha? Kakaiba at nakakatawa. No, so para maintindihan po natin mga minamahal ko mga kababayan, at syempre bagong lahat sa mga kababayan ho natin Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa abroad, lalong-lalo na sa mga PBBM supporters, baka pwede naman po na suportahan po ninyo itong ating programa. Nakita nyo naman po nung mga nakarang araw, swerte na lang po kung tayo po maka 10,000 pesos every month. Kulang na kulang po yon mga kababayan. Kung tutuusin, alam naman po ninyo na habang tayo po naglalabas ng katiwalian, naghahayag ng katiwalian, nagsasabi ng katiwalian ng mga involved o nagiging kakampi po ng mga politikong korap, grabe po yung pagbabanta sa buhay ng yung lingkod. Kaya ang akin lamang pong pakiusap, wag niyo po sanang i-skip yung ads, no? At doon naman po sa mga kababayan natin, kung pwede naman po, baka po kahit papaano, dahil nga po sa, alam nyo, zero balance po talaga tayo ngayon, kaya ako po'y nakikiusap lang naman. Kaya nga po mga nakarang araw nagalit ako, di ba? Nung nalaman ko na buti na lang fake news yung sinasabing kukuha na ng 50% na tax yung lahat ng mga vloggers. Paano na lang, di ba? So kapos na kapos po tayo sa panahon na ito. So sana pero alam ko na hindi naman dito magtatapos yung ating sa ganitong sitwasyon. Malay mo, tulad nga sinabi ko, bilog naman ng mundo, no? So maaaring magbago ang sitwasyon. Kaya doon sa mga kababayan natin, kung pwede naman, alam niyo, sa totoo lang, sa araw na to nagbablog po yung lingkod. Wala pa po tayong kape-kape, wala pa tayong umagahan. So kanina nilugawan ko lang yung aking mga anak, kami ni Mrs. Medyo nagkape lang ng luya, no? Alam ba yung luya? So yun lang, ang panlaban na lang namin doon, yung init at saka yung konting asukal, no? So yan po ang sitwasyon natin mga kababayan. Kaya konting suporta lang naman po, ang kumbaga konting alalay lang. Tulad ng mga kababayan natin na nagsasabi na nasa likod nila ako, no? Nasa likod ko sila, baliktad tuloy. At suportado nila ang ating programa. Sana po hindi lamang po sa salita, no? Sana po maramdaman ko po. So dito po sa ating screen, nandito po yung ating GCash. So sa mga hindi po makakapag-GCash, so pwede naman pong sa Western Union ninyo ipadala yung inyong munting tulong. Hindi naman po tayo naghahangad dito ng malaking tulong Yung sa atin lamang po sana mapasuportahan niyo po yung lingkod na tayo po makasurvive lang, no? Dahil hindi naman po kasi tayo bayar. Alam nyo, kung bayaran po ako mga kababayan, siguro may sasakyan na ako ngayon, siguro nakakondo ako ngayon, siguro, di ba, marami katulad ng mga bayaran doon sa kabila. Tingnan niyo yung mga buhay nila dahil nga po sila ay bayaran, di ba? So tayo ni pisong duling wala po tayong natatanggap kay PBBM. So pisong duling wala tayong natatanggap mula sa kahit kaninong mga politiko na ating dahil hindi naman po tayo tumatanggap din. Kung ang pagbibigay nila ay kapalit lamang ng pagtira, hindi po tayo ganoon. So sana po suportahan po ninyo itong ating programa. Nakikiusap lang naman po tayo, lalong-lalo na po doon sa may kakayahan, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin sa abroad, no? Okay, ito panoorin po natin. Ito pong naging pahayag po ni Sara Duterte. Silipin. Una niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Pabor ka ba na talaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon? Kung ako ang presidente, hindi siya ang i-appoint ko ng ombudsman. So yun mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo natatawa po ako
Biro mo, yung demonyo pa, yung may lakas ng loob na magsabing, pasadjust na lang natin. Pero doon tayo magsimula sa una niyang sinabi na, wag niya nang ilagay niya na sa harapan niya, pag-aralan niyang mabuti. Alam nyo, hindi na kailangan pag-aralan pang mabuti yung tungkol po sa katiwalian ni Sara Duterte, dahil doon pa lamang po sa Kamara, doon pa lang po sa Senado, matibay na po yung ebidensya tungkol po sa kanyang katiwalian, tungkol po sa kanyang pagnanakaw sa pera ng taong bayan sa pamamagitan po ng confidential fund, intelligence fund, na nagkakahalaga po halos lahat-lahat hindi po 125 million lang kundi 600 million mahigit po. So halos umabot po ng halos konti na lang, mag-1 billion na. So maliban po doon, mga minamahal ko mga kababayan, marami pa po. Bilyon-bilyong halaga po ng pera ng taong bayan ang kanyang nilustay, ang kanyang sinayang, ang kanyang binulsa. So para sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, may napansin ba kayo doon sa naging aura po ni Sara Duterte? Hindi po siya masyadong, alam niyo pag nagsalita siya, nginig na siya ngayon. Halatang halata po sa pagmumukha ni Sara Duterte na may takot, na may pangamba. So kitang-kita naman po sa aura niya. Kasi tingnan nyo dahil alam niya na wala na siyang magagawa, hindi naman niya pwedeng anuhin si Remulla. Subukan niyang sugod-sugurin si Remulla doon sa ombudsman. Baka hindi na siya makalabas ng buhay. Baka doon siya, o kaya naman baka hindi na siya makalabas pa doon sa kulungan ng diretsyo niya. So hindi niya pwedeng gawin yon, dahil unang-una hindi niya pwedeng utusan ng ombudsman. May kalalagyan talaga itong si Sara Duterte. So ngayon, dito tayo sa part na kung saan may sinabi siya. Kasi tinanong siya nung isang, di ko alam kung vlogger yon o ano, pero hindi po yun kasi yung mga nagtatanong po sa kanya dyan, naka-set up po yan. No, before po siya interviewin, nag-uusap-usap po yung mga tanga, yung mga bobo, yung mga siraulo na nandiyan dyan sa paligid niya. At namimili po sila ng question at itatanong kay Surrimao. Sino nang napili nila? So ngayon, ang sabi ni Surrimao, tinanong siya, kung ikaw ang presidente, dapat ba na si Boying Remulla ang piliin? Siyempre, ang sagot niya, simple lang. Natural, hindi siya pabor. At ang sinabi nga niya, mga minamahal ko mga kababayan, kung ako ang presidente, hindi siyang kukunin ko. So tama naman, totoo naman yun. At least totoo siya. Dapat hindi si Boying, kasi unang-una hindi niya saklaw si Boying, at saka hindi niya tao si Boying, no? So pangalawa din, siyempre ang gusto ni Sara Duterte, yung mga taong katulad po ni Martires. Alam nyo, kaya gusto niya si Martires kasi si Martires po ang naging dahilan kung bakit po namayagpag, kung bakit po hindi nasisilip o hindi nakikita ng mga Pilipino kung gaano po kalaki yung sal-in ng lahat ng mga politikong gahaman sa pera at kapangyarihan, o yung mga politikong katulad po ni Jinggoy, katulad ni Villanueva, dahil nga po siya po yung nagbaba ng utos na hindi pwedeng silipin yung sal-in ng lahat ng politiko, lalong-lalo na yung pera po o yung salapi po o yung salin po ng Vice Presidente, Pangulo at iba pa, na kung saan yun po ay naging protector, naging protection pala ng mga magnanakaw. Samantalang ang original naman po talaga sa ombudsman po, hindi po yan pinagbabawal. Hindi pinagbabawal yon. Nung panahon lang ni Duterte, pinagbawal na makita ng taong bayan yung salin ng lahat ng politiko. Ba't ginawa ni Duterte yon? Kasi masisilip siya. Malalaman na iba yung sinasabi niya sa totoong ginagawa niya. 'Di ba? Alam niyo naman na mahilig po sila magdrama. Kunyari matipid, kunyari naghihirap-hirapan, tumitira dun sa mga lumang bahay. Pero ang totoo, napakarami po nilang ninanakaw. Napakarami nilang pinapatay yung mga asyenda. Napakarami nilang mga lupain na binibili. Na kung saan napakarami din nilang mga ari-arian na talagang masasabi mong wow, talagang nakakalula. So dahil po doon sa utos ni Rodrigo Roa Duterte kay Martires na gumawa ng batas ang ombudsman na huwag silipin ang lahat ng salin ng mga politiko, kaya po namayagpag at naging talamak po. Alam niyo ba, kaya naging talamak ang korupsyon sa bansang ito dahil po sa ginawang utos po
ni Martires na inutos naman sa kanya ni Rodrigo Roa Duterte na wag silipin ang lahat ng mga salin ng mga politiko. So dahil dyan, naglakas loob po at binigyan ng lakas ng loob ni Rodrigo Roa Duterte na magnakaw ang ibang mga politiko, lalong-lalo na yung mga kalyado nila at maging sila, no? Na magnakaw kasi hindi nga naman pwedeng silipin yung kanilang mga bank account dahil sa utos ni Martires bilang pinuno ng ombudsman. Ngayon, eto na. Dahil alam ni Sara Duterte na masisilip na, malalaman na, matutuklasan na yung kanilang sikreto, lalong-lalo na patungkol sa kanilang mga kayamanan o nilalaman ng kanilang mga bank account. Eto na, nagdrama na yung babaeng nagsasabing walang Diyos, nagdrama na yung babaeng kung saan ang ama ay minumura lamang ang Diyos, nagdrama na, nagpakita na ng akala mo ay talagang mahinhin pero isa palang diablo, isang magnanakaw, isang kupal, isang walang niya, isang gago, isang demonyo, talagang masasabi mo lahat na sa kanya na. Alam mo sabi niya, ipasa Diyos na lang natin si Rimulya. Bah, ang kapal naman ng pagmumukha nitong BP Sara ng mga DDS. Baka nakalimutan mo, Sara Duterte, na kami ang nagpasa Diyos sa iyo. Hindi ikaw ang wala kang karapatan na magsabi na ipasa Diyos na lang natin yung gagawin ni Rimulya. Gago ka ba? Ngayon pa Diyos kang tang ina mo ka. Kupal ka. Tarantado ka, walang niya ka, pokpok ka, siraulo ka, magnanakaw ka, mamamatay tao ka, baliw ka, may sayad ka. Alam mo ba ikaw ang pinasa Diyos namin, Sara Duterte? Alam mo ko ba't ka namin pinasa Diyos? Kasi dahil sa kapangyarihan ninyo, sa impluwensya ninyo, dahil marami kayong kaalyado, hindi kayo mapanagot ng batas. No? Alam nyo ba, nasa loob ng ilang taon na nalangin kami, ipinasa Diyos namin na sana makulong yung tatay mo. Ayun, natupad. Kayo yung pinasa Diyos namin. Dahil sa bansang ito, kayo yung mistulang Diyos. Kaya pinasa Diyos namin sa tunay na Diyos. Yung nangyayari sa inyo ngayon. Ngayon, dahil pinasa Diyos namin, yun, hawak na ng ICC yung tatay mo. Ngayon, ikaw na, si Bongo, si Paulo Duterte, at iba pang mga ulupong ninyo ang susunod. No? So, sa totoo lang, Sara Duterte, awang-awa na ako sa iyo eh. Kasi sa totoo lang, ang dami mo mga kadramahan, putang ina mo kang gago ka. No? Ang dami pa, pinapasya Diyos, sampaling kita dyan ng tsinelas na may tae sa puwit eh. Diba? Napakagaga mo. Galing-galing mo talaga galing-galing mo talaga magdrama, Sara, no? Walang kasing kapal yung pagmumukha mo. May pa sa Diyos ka pa, hindi ka naman kumikilala ng Diyos, gago ka dahil demonyo ka, mamamatay tao ka, tarantado ka. Pag umpugin ko kayo ng nagtatanong sa iyo eh. 'Di ba? Alam mo, Sara Duterte, wala kang karapatan magsalita niyan dahil unang-una diablo ka, demonyo ka. Pero hindi ko alam kung sino sinasabi niyang Diyos. Baka ang Diyos na sinasabi niya si Kibuloy, kasi mas naniniwala siya na si Kibuloy ay Diyos, no, kaysa sa tunay na Diyos. Kasi sabi nga niya, hindi siya naniniwalang may Diyos, pero naniniwala siya si Kibuloy ay Diyos. Baka si Kibuloy yung sinasabi niya. So alam naman natin na may saltek to katulad ni Barsaga. Lahat naman ng mga DDS, pamilyang Duterte, may mga saltek yan. Tignan mo si Baste, tignan mo si Paulo Duterte, mukhang mga T-Rex. Talagang masasabi mo na talagang ugod ng sinungaling at mahilig mamalitad, di ba? So Sara Duterte, huwag ka na magsalita na sa Diyos na lang natin, punitin ko yung bunganga mong malandi eh. Alam mo yung bunganga mo? Para kang yung bunganga mo, Sara Duterte, parang yung alam mo yung yung manok na katatapos lang manganak, ganun ang bunganga mo. Sa totoo lang, no? So kaya huwag ka mag-inarte, huwag ka magsalita na para bagang tawa effect ka pa eh. Hindi ka nga naawa doon sa mahigit 30,000 na pinapatay ninyo. Diba? Tapos mag-iinarte ka ngayon. Ipasa Diyos na lang natin si Rimulya, gago. Ikaw ang pinapasa Diyos namin na sana sa lalong madaling panahon makulong ka na, managot ka na, nang sa ganun hindi ka na makagawa pa ng kung ano mga kaguluhang yawa ka. Diba? Yun lang masasabi ko sa iyo para matuto ka. At sa mga DDS, okay, huwag kayo manatili naman na bobo, tanga, mga siraulo, gago. Nagmumukha na kayo mga abnormal eh. Magagalit kayo ngayon sa akin. Sige, message nyo ako. Sino gusto makipagdebate sa akin, tatanggapin ko. Titigil na ako sa pagbablog dito kapag umatras ako sa mga DDS. Debate tayo tungkol sa katiwalian ng dating administrasyon at ngayon. Kung anong gusto nyong topic,
pagbibigyan kita, ano natin, kung gusto nyo, i-record nyo habang nag-uusap tayo. Para makita natin, magbibigay ako sa inyo ng pruweba na mas magaling at mas mahusay, mas matalino ang aming presidente kaysa sa dati ninyong presidente na wala sa hulog, na kung saan, kung di natuturukan ng fentanyl, hindi nagiging normal. No? So yun lang. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.